Dakilang Diyos sa mangbanal na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po, O God, sa oras na ito, gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang daluyan ng inyong makapangyarihang salita. At patuloy po, O God, sa umaga pong ito, Panginoon, ibukas niyo po ang puso at isip ng bawat isa po sa amin, O God. Gawin niyo pong matabang lupa ang aming pong mga puso at isipan. At sa bawat binhi na mahahasik ngayon na mga salita, ito po'y matanim sa aming puso at isip. At ito'y mag-ugat, ito'y lumalim, ito'y lumago sa aming pong mga buhay, sa aming pong relasyon at pananampalataya. Gamitin niyo po ang inyong lingkod, Panginoon, sa umaga pong ito, maging daluyan ng pagpapalang espiritual. Ito po ang aking panalangin. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen and Amen. Okay mga kapatid, lahat ng tao ay nag-aasam na makaranas ng himala. Tama po ba? Sino po ang nagnanais na makaranas ng himala mula sa Diyos? Lalo na po yung mga tao na wala na pong ibang inaasahan kundi ang Diyos. Tanging himala na lang po ang kanyang iniintay na ma-experience sa kanyang buhay. Alam niyo po, hindi lang po sa sakit, karamdamang pisikal natin pwedeng maranasan ng himala. Even sa families, even sa ating negosyo, even sa ating relationship sa Diyos, kailangan po natin ng himala mula sa Diyos. Sapagkat kapag merong miracle na naranasan tayo in any aspect in our lives, merong matinding mangyayari sa buhay ng ating sarili. Kaya napakahalaga po na lagi nating maranasan ang tinatawag na himala mula sa Diyos. Ulitin ko po, nais nyo po bang makaranas ng himala sa inyong buhay, sa inyong pamilya, sa inyong negosyo, sa inyong katawang pisikal, sa inyong spiritual life? Nais nyo po bang maranasan? Okay, ngayon ang mensaheng ito ay para sa iyo. Amen. Sabi mo kapatid, sa iyong kapatid, karabitin mo kapatid, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Okay, makinig po tayo mabuti. Ang topic ko pong ihahayag ngayon sa inyo sa umaga pong ito ay may pamagat na Why did Naaman experience a great miracle in his life? Bakit naranasan ni Naaman ang matinding himala sa kanyang buhay? Si Naaman po ay merong sakit na malubha. Pero kahit po siya ay hindi tunay na Hudyo, manampalataya, pero naranasan po ni Naaman ang tinatawag na matinding himala sa kanyang buhay. Ngayon, bago ko po umpisahan ang mensaheng ito, nais ko muna pong ipakilala sa inyo kung sino po si Naaman para lubusan po nating maintindihan at maunawaan kung papaanong naranasan po ni Naaman ang isang napakatinding himala sa kanyang sarili. Una po, he is the commander of the army of King Assyria. Siya po ay pinuno ng hukbo ng mga sundalo ng bansang Assyria. Hindi po pangkaraniwang tao si Naaman. Siya po ay may mataas na posisyon sa bansang Assyria that time. At siya po halos yung right hand ng hari ng Assyria. At siya po ay pinangungunahan po niya ang buong hukbo ng bansang Assyria that time. Siya po yung commander. Siya po yung general sa ating kapanahunan. He is a great man in the sight of his king and highly regarded. Siya po ay dakilang tao sa paningin ng kanyang hari.
at lubos na iginagalang ng kanyang hari. So can you imagine, yung hari ng Assyria ay grabe yung kanyang pagtingin kay Naaman. At lubos siyang iginagalang, nirerespeto ng hari ng Assyria. Kaya makikita po natin, hindi po pangkaraniwang tao si Naaman. Okay. Through him, the Lord had given victory to King of Assyria. Sa pamamagitan po ni Naaman, lagi pong nananalo sa digmaan ang bansang Assyria that time sa panahon po ni Naaman. At kung babasahin po natin ang aklat ng 2 King chapter 5, makikita po natin doon na kahit po siya ay hindi mananampalataya, kahit po siya ay pagan people, pero mababasa po natin doon na kinalulugdan siya ng Diyos. Sa lumang tipan, merong isang tao na si Naaman, kahit walang tamang relasyon sa Diyos, pero binanggit doon, kinalulugdan siya ng Diyos. Ito po yung naging palaisipan sa akin nung pinagbubulay-bulay ko po itong Book of 2 King chapter 5. Po pwede palang mangyari yon. Sabi ko sa akin sarili, habang pinagbubulay-bulay ko, habang didevotion ko, yung Book of 2 King chapter 5, verse 1 up to following verses, na walang tamang relasyon, walang tamang pananampalataya. Pero ang sabi ng Bible, kinalulugdan siya ng Diyos. Kaya pala, lahat ng kanyang paikipagdigma sa kanyang pangunguna bilang siya yung komandan, general ng hukbo ng bansang Assyria that time ay lagi silang nananagumpay, hindi dahil sa kanyang lakas at galing at husay, dahil ang Diyos ang pumapatnubay kay Naaman. Kaya mga kapatid, minsan makikita po natin bakit merong mga tao na nagiging successful. Bakit merong mga tao na nagpa-prosper sa kabila na hindi naman sila mga nakakilala sa Panginoon. Po pwede na kaya pala sila nagpa-prosper, kaya pa sila talaga nagtatagumpay sa buhay, baka sila ay isa sa kinalulugdan ng Diyos dahil may nakikitang kakaiba sa kanilang pag-uugali, pag-iisip at puso. Kasi minsan po ay marami pong tao, daig pa ng mga hindi mananampalataya na ito yung mga nagsasabing sila'y Kristiyano. Unang-una, maraming Kristiyano po ay kapag nakita mo ang ugali, parang hindi po Kristiyano. Maraming Kristiyano, kakaiba ang ugali, hindi po asal tao. Pero maraming hindi Kristiyano, napakarespeto, napakagalang. Hindi halos makapagbitaw ng pangit na salita, ni single word, hindi makapagbitaw ng pangit na salita na makasasakit sa kanyang kapwa, pero hindi po yun Kristiyano. Pero napakaraming Kristiyano, nagsasabing Kristiyano, pero lahat ng lumalabas sa bibig niya ay pawang masasakit at hindi maganda. Kaya hindi po batayan na ikaw ay nagsasabing Kristiyano, ikaw ay kalulugdan ng Diyos. Meron palang mga tao na kahit hindi Kristiyano, pwedeng kalugdan ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung puso nila maayos, malinis. Ito pong si Naaman, ako'y naniniwala kung bakit siya po ay kinalugdan ng Diyos. Kahit hindi siya Kristiyano, kahit hindi sa mananampalataya, at kaya lagi siyang nagtatagumpay sa kanyang mga laban dahil sinasamahan siya ng Diyos. Okay, sino pa po si Naaman? He was a valiant soldier. Siya po ay napakatapang na sundalo. Ang isa pong katangian ni Naaman, kaya po kapag siya nakipaglaban, talagang hindi uso sa kanya ang salitang nerbiyos o takot o kaba. Siya po ay napakatapang na sundalo. Kaya po, maaaring na-impluwensyahan niya ang kanyang mga pinangungunahan ng mga sundalo ng bansang Assyria at higit sa lahat, sinasamahan sila ng Diyos. Kaya lagi silang nagtatagumpay sa bawat pakikipagdigma sa kanilang mga kalaban. And then, kahuli-hulihan, he had leprosy. Meron po siyang ketong.
Ito po yung mabigat na negative situation po ni Naaman. Meron siyang ketong. Alam niyo po ba yung ketong, mga kapatid? Ang ketong po ay isang sakit sa balat na dulot po ito ng bakterya, ng virus. At meron pong iba't ibang klasing uri ng ketong. Yung mild na ketong, ito po yung parang nangangapal yung muka, medyo mamula-mula, o minsan naman po ay namumuti. Ito po yung mild na ketong. Meron naman pong tinatawag na severe na leprosy. Ito naman po yung talagang pangit po, yung resulta ng balat. At pangalawa po ay nauubos po yung mga daliri, yung tenga, yung ilong para pong may kumakain. Yun po yung severe na uri ng ketong. Kaya po yung ketong po ay hindi po madali na maging sakit. Talagang ito po ay talagang nakakadismaya, nakakadiscourage, nakakawalan po ng pag-asa at talagang pati po yung katawan mo, yung sarili mo ay magkakaroon ka po ng talaga na mawawalan ka ng confidence, maho-hopeless ka kapag meron ka pong sakit na ketong. At yan po ang problema ni Naaman. Sa kabila na siya po ay iginagalang, nirerespeto ng hari ng Assyria, sa kabila po siya ay may mataas na posisyon sa bansang Assyria dahil siya nga po ang pinaka-commander ng hukbo ng bansang Assyria, pero meron siyang isang part sa kanyang sarili, siya po ay mayroong malubhang karamdaman na yun nga po yung leprosy o yung ketong. Okay, ang tanong po ito, mga kapatid, bakit naranasan ni Naaman ang matinding himala sa kanyang sakit na malubhang karamdaman na ketong? Yan po ngayon yung aking pong ihahayag sa inyo. Mga kapatid, maaaring wala tayong sakit na pisikal. Hindi natin kailangan himala na gumaling tayo. Pero alam niyo po ba, pero in spiritual aspect, kailangan po natin ng himala sa ating buhay. Sa ating negosyo, kailangan po natin ng himala sa ating negosyo. Sa ating pamilya, kailangan po natin ng himala sa ating pamilya. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, napakahalaga na makaranas tayo ng himala na mula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, pag-aaralan po natin kung bakit naranasan ni Naaman ang matinding himala. Gumaling po siya. Right on the spot, gumaling po siya. Dahil merong himala na siya'y naranasan sa pamamagitan ng Diyos ng bansang Israel. At Diyos din natin na sinasamba at nakilala ngayon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, taas nga po ang kamay ng lahat ng nanais na makaranas ng himala sa kanyang buhay. Lahat. Wala pong hindi na gustong makaranas ng himala. Pero ngayon, kapupulutan po natin ang aral, ang mensaheng ito, sa pamamagitan po ng buhay ni Naaman kung papaanong siya'y nakaranas ng napakatinding himala sa kanyang buhay. Handa na ba kayo, mga kapatid? Okay. Hindi ko na po babasahin yung 2 King chapter 5, beginning verse 1 up to following verses. Isasummarize ko na lang po sa inyo. Ikukwento ko na lang po. Ito pong si Naaman at ang kanyang asawa ay nagkaroon po ng isang alipin na babae na Israelita. Ito po ay naging alipin nila at ginawa po nilang katulong sa kanila pong tahanan. Itong babaeng Israelita o Hebrea. Ito po ay merong tunay na pananampalataya, lahi ni David mula po sa lupain ng Israel. Pero ito po ay naging katulong nila. Mapalad po si Naaman, bakit? Sapagkat dahil kinalulugdan po siya ng Diyos, pinadalhan po siya ng Diyos ng isang babaeng Israelita sa kanyang tahanan at ito po ay naging katulong nila. Isang araw, ito pong babaeng Israelita dito na alipin po nila, katulong nila sa bahay,
ay nagsabi po sa asawa po ni Naaman. Nagsabi po ito na kung ang inyo pong asawa na si Naaman ay pupunta po doon sa Israel, sa Samaria, at siya po ay katatagpuin niya po ang lingkod ng Diyos na si Eliseo, gagaling po yung kanyang karamdaman. Yan po yung kwento na nagsimula. At yan po ay makikita po natin ang kauna-unahan po na makikita po natin kung bakit naranasan ni Naaman ang isang matinding himala. Ito na po, number 1 point. He listened to the right advice from the right person. Si Naaman po ay nakinig sa tamang payo mula sa tamang tao. Listen carefully. Napakarami pong tao, kahit mananampalataya, kahit mga Kristiyano, hindi po marunong makinig sa mga tamang payo mula sa tamang tao. Kaya yung buhay po niya, wala pong nangyayaring breakthrough. Wala pong nangyayaring pabor. Wala pong nangyayaring miracle. Bakit? Kasi po, wala po siyang ganang makinig sa mga payo mula sa tamang tao, mula sa tamang payo, o mula sa tamang tao. Ito po ang kaibahan ni Naaman. Maaari ito rin po ang nakita ng Diyos sa kanyang katangian. Kahit napakataas ng kanyang posisyon, siya po'y isang general, hindi basta-basta tao, mismong hari ng Assyria ay napakataas ng tingin sa kanya, napakataas ng paggalang sa kanya. Pero tingnan niyo po si Naaman. Katulong lang po nila itong babaeng ito. Alipin lang po nila sa kanilang tahanan. Pero hindi po niya sinabi na, hindi niya po binaliwala yung sinabi nito. Hindi niya po ipinagmalaki na meron akong maraming ginto pilak mula sa aking sahod, mula sa palasyo at kaharian ng Assyria. Kaya kong ipagamot ang aking sakit karamdaman. Kaya kong humanap ng mahuhusay at magagaling na magagamot. Hindi ko kailangan yung sinasabi ng babaeng yan na alipin na yan. Pero makikita po natin si Naaman. Nung makarating sa kanya ang sinasabi ng babae na ito na alipin nila, na kung siya ay pupunta lang sa Samaria mula sa Israel at hahanapin niya si Eliseo na lingkod ng Diyos, siya ay gagaling. Pinakinggan niya po yun. Hindi niya po yun binaliwala. Kaya po ang kauna-unahang sikreto para po natin maranasan ang himala, gaya po ni Naaman, kailangan po lagi tayong marunong makinig ng tamang payo mula sa tamang tao. Huwag po natin babaliwalain yung mga advice, yung mga payo sa atin ng mga tamang tao na nakapaligid sa atin at tayo po ay pinapayuhan. Hindi natin alam, yung pala ang po pwedeng maging susi ng breakthrough, ng miracle sa ating buhay. Amen? Kaya sabi ng Bible, mapalad ang mga taong marunong makinig at sumunod sa mga tamang payo, sapagkat sila ay mapapanuto at magtatagumpay. Ngunit mapapahamak ang mga taong hindi marunong makinig ng mga tamang payo. Mapapariwara. Kaya, connected. Biblical. Ito ang tamang principle. Napakahalaga. Na kahit ano na po ang narating natin sa buhay, kahit nando na po tayo sa pinakamataas na tagumpay sa ating buhay, dapat pa rin po nating ibaba ang level ng ating pagkatao. Kahit hamak lang po ang isang tao, kahit walang pinag-aralan, kahit napakasimple ng taong iyan, pero yung taong iyan pala ay pinadala ng Diyos sa ating buhay
para ipadala niya ang mensahe na dapat nating gawin sa ating buhay. Itong alipin na Hebreyang ito mula sa bansang Israel, ito pala'y pinadala ng Diyos sa tahanan ni Naaman upang kanyang ipahayag ang kanyang mensahe at ginamit lang yung babaeng ito mula sa bansang Israel. Kaya ang maganda po kay Naaman, hindi po niya in-underestimate yung kanyang alipin. Kahit isang babae lang, kahit hamak lang na alipin, pero may sinabi sa kanyang asawa at yung asawa naman niya ay sinabi sa kanya, ito po'y pinakinggan niya. Pinakinggan niyang mabuti ang payo mula sa tamang tao. Kaya po napakahalaga, mga kapatid, kapag meron po mga tamang tao sa paligid natin, kapag meron po mga tamang tao na tayo po ay merong connection, tayo po ay mapalad. Bakit? Sapagkat maaaring yung mga tamang taong iyan, yung mensahe ng Diyos sa buhay natin, pwedeng sa Kanya paraanin para tayo po ay magtagumpay at makaranas ng himala sa ating buhay. Hello! Kaya kapag nakakarinig kayo ng mga payo, kapag kayo po'y tumatanggap ng mga tamang payo at mula sa tamang tao, wag po natin yan i-ignore. Wag po natin yan babaliwalain. Kasi po, ang pagbaliwala ng mga tamang payo mula sa tamang tao ay para mo na rin pong hinahadlangan ang po pwedeng maging breakthrough, himala, pabor sa buhay mo. Tandaan niyo po yan. Kasi po itong si Naaman, ito po ang unang susi kung bakit naranasan niya ang napakatinding breakthrough at himala sa kanyang sarili. Sabi po doon sa 2 King chapter 5 verse 3, sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta ng Samaria, tiyak na gagaling siya. Ito po yung sinabi nung alipin nilang babae doon sa asawa po ni Naaman. Kung lalapit lamang ang inyong asawa sa propeta ng Samaria, walang iba po yung kundi si Eliseo na lingkod ng Diyos, siya po ay gagaling. Yun po yung advice nung napakahamak na babae. Alipin lang nila. Pero ang maganda, pinakinggan ni Naaman ang tamang payo mula sa tamang tao. Ikalawa pong ginawa ni Naaman kung bakit naranasan po niya ang matinding himala. Matapos po niyang pakinggan, seryosohin ang tamang payo mula sa tamang tao, mula doon sa kanilang alipin. He made plan according to the advice given by the right person. Gumawa kagad siya ng plano. Nagplano kagad siya. Hindi po siya nag-ubos ng panahon. Hindi po siya nagpapetik-petik muna. Once na narinig niya ang tamang payo mula sa tamang tao, na sinabi lang sa kanya ng kanyang asawa, dahil yung kanyang alipin ang nagsabi sa kanyang asawa at ikinuwento sa kanya ng kanyang asawa, nung mapakinggan niya yon, right on the spot, gumawa siya ng konkretong plano kagad. Right on the spot. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Sineryoso niya yung napakinggan niya na tamang advice mula sa tamang tao. Right on the spot, immediately, siya po ay gumawa ng plano ayon doon sa payo sa kanya nung kanyang alipin. Kaya sabi po doon sa 2 King chapter 5 verse 4, at sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Ano po ginawang hakbang ni Naaman?
Ano po yung konkretong kagad plano na sinamahan niya ng matinding aksyon? Right on the spot, pumunta po siya sa hari ng Assyria na kanyang haring pinaglilingkuran. Bakit po yung ginawa niya? Kasi ang payo sa kanya nung aliping babae, kailangan niyang hanapin ang propetang si Eliseo mula po sa Samaria. Maaring pinag-isipan niya itong mabuti. Maari ang naging pag-iisip niya, paano kung hahanapin ang propetang ito mula sa Samaria? Ay napakalaki ng Samaria. Hindi ko siya kilala at wala akong kakilala doon sa Israel. Paano ko siyang mahahanap? Right on the spot, ang ginawa niyang matinding pagpaplano na may karunungan, pupunta ako sa aking hari. Sapagkat siya ay maimpluwensya o pwedeng siya ang makipag-coordinate sa hari ng bansang Israel. King to king communication. At maaaring sa impluwensya at lawak ng impluwensya at koneksyon ng hari ng Israel, yung hahanapin kong propeta ay maaaring makatulong sa akin ang hari ng Israel. Ganun po siya nag-isip. May wisdom. Kaya po, ang kagad pinuntahan niya ay yung hari niyang pinaglilingkuran, ang hari ng Assyria. Sinabi niya ang advice sa kanya ng kanyang aliping babae na kailangan niyang hanapin ang lingkod ng Diyos na propeta ng Samaria upang maranasan niya ang kagalingan sa kanyang karamdaman na matagal na niyang iniinda pero hindi gumagaling. Kaya po, mga kapatid, kapag meron po tayong naka-encounter na tamang tao at pinayuhan tayo ng tamang payo, napakahalaga po, right on the spot, hakbangan natin kung ano yung pinapayo ng ating nakatagpo na tamang tao. Huwag natin babaliwalain nyo. Kasi po, isipin natin na time is gold. Mahalaga ang bawat segundo. Mahalaga ang bawat minuto. Mahalaga ang bawat oras. Lumilipas. Huwag nating hahayaan na lilipas ang maraming oras na wala tayong ginagawa sa isang tamang payo mula sa tamang tao. Right? Ito po yung ikalawa na hakbang na ginawa ni Naaman. Mabilis ang kanyang response. Mabilis ang kanyang hakbang. Mabilis ang kanyang plano na may kasamang katalinuhan. May wisdom. At yun niya po yung kanyang ginawa. At nung siya po ay nagpunta sa hari, ito po yung ikatlo na kanya pong hinakbangan. He went to the right person. Matapos magplano, pumunta po siya sa tamang tao. Ito na po yon. Tamang tao na merong access, may malawak na impluwensya, ito po yung kanyang hinakbangan sa pamamagitan po ng kanyang hari sa bansang Assyria. Sabi po doon sa 2 King chapter 5, verse 5 to 7, sinabi naman ng hari, pumunta ka at padadalhan kita ng sulat sa hari ng Israel. At lumakad nga si Naaman, may dala siyang 30,000 na putol ng pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. At ang sulat, mahal na Haring Joram, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit?
Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Nung mabasa po nung hari ng Israel, yung daladalang sulat ni Naaman mula sa kanyang hari para ipabatid sa hari ng Israel, nagalit po yung hari ng Israel sapagkat ako ba'y bumubuhay o pumapatay? Bakit sa akin niya ito pinadala? Sapagkat doon sa sulat nakalagay doon, pagalingin mo ang aking tauhan na si Naaman. Pero hindi naintindihan ng hari ng Israel na hindi siya ang magpapagaling, kundi gagamitin lang niya yung kanyang impluensya bilang hari. At yun din ang alam ni Naaman, hindi po yung hari ng Israel ang magpapagaling sa kanya. Kaya lamang po siya pumunta sa isang tamang tao para gamitin niya ang impluensya at lawak ng access ng hari ng Israel. Kaya makikita po natin, napakahalaga po sa ating buhay na tayo po sa ating pong sitwasyon, lagi po tayo dapat kumukonek sa tamang tao. Hindi po sa mga toxic people. Every time na tayo po gusto natin makaranas ng breakthrough, highly favor, miracles sa ating buhay, wag tayong kukonek sa mga toxic people. Amen. Walang mangyayari po sa buhay ninyo kapag ang inyong laging kasama ay mga toxic people. Ano po yung mga toxic people? Ito po yung mga tao na ikaw ay hihilahin pababa. Ito po yung mga tao na ayaw sa'yo. Tandaan niyo po, kapag po ang isang tao ay ayaw sa'yo, iwanan mo sila ng maayos. Hindi mo sila kailangan sa buhay mo para ikaw ay makaranas ng himala sa buhay mo. Piliin mo yung mga taong gusto kang kasama. Piliin mo yung mga taong pagmamalasakitan ka. Piliin mo yung mga taong ipaglalaban ka. Piliin mo yung mga taong ipagtatanggol ka. Yan po ang tandaan niyo po. Yan po ang natutunan ko sa buhay ko. Kapag mga taong kasama ko ay naramdaman kong wala ng respeto, wala ng paggalang, wala pong problema sa akin. Mas gusto ko pong kasama yung mga taong nararamdaman ko yung respeto at paggalang at pagmamalasakit nila sa buhay ko. Pero kung sila po ay sisirain lang ako at ang aking pamilya, go ahead. Kung hindi nila ako kailangan, hindi ko rin sila kailangan sa buhay ko. Amen. Kasi hadlang lang sila sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Tandaan niyo po yan. Piliin nyo yung mga taong handa kang ipaglaban, handa kang pagmalasakitan, handang ipadama ang respeto at paggalang at pagmamalasakit sa iyo. Pero yung mga taong ayaw sa iyo, hayaan mo na sila. Sapagkat sila po'y hindi makatutulong sa buhay mo. Yan po ang aking natutunan sa mensaheng ito. Pinili po na hanapin ni Naaman ang tamang tao na makatutulong sa buhay niya. At yun niya po ay yung hari ng bansang Israel. Para matagpuan niya ang kanyang hinahanap na propeta ng Samaria na walang iba kundi ang lingkod ng Diyos na si Eliseo. Napakahusay, napakagaling na pagpapasya. Kaya malaki po ang ating matututunan sa mensaheng ito. Kaya tama po yung kasabihan. Piliin mo lang ang mga taong gusto kang kasama. Pero kapag daramdaman mo ang tao, hindi ka na gustong kasama, pinaplastic ka na lang, sinisira ka pa, itinichismis ka pa, magalang mo silang iwalayan at talikuran. Bakit? Kasi walang magandang gagawin yan sa buhay mo. Tandaan niyo po yan. Walang magandang gagawin niya sa buhay mo. Kapag lagi ka nakatalikod, wawasakin ka lang, sasaksakin ka lang patalikod, sisirain ka lang. Yung mga taong hindi mo na nakikita na ikaw ay nirerespeto, pinagmamalasakitan, at gustong kasama. Tandaan niyo po yan. Kahit 3, 2 lang pong tao na kasama sa buhay, pero yung mga tao yan ay tunay po ipaglalaban ka, pagmamalasakitan ka, mamahalin ka, irerespeto ka, igagalang ka,
daig pa po yung 100 na meron kang kasama, pero walang pakialam sa'yo. Ano pong nangyari? Dahil hinanap ni Naaman ang tamang tao. Ito po ang nangyari. Sumunod po na ginawa ni Naaman ay he went to the right place. Ang hinahanap niya po ngayon ay ang tamang lugar na. Dahil natagpuan niya muna ang tamang tao. At yung tamang taong iyon sa kanyang buhay ay yung hari ng bansang Israel. Sabi po dito, nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuutan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel. At niyo po, dahil po sa lawak ng impluensya, dahil po sa lawak ng koneksyon ng hari ng Israel, nung siya po'y magalit sa kanyang nabasang sulat, nadala po ni Naaman. Ito po ay mabilis na kumalat ang balita. Wala pa pong internet noon. Wala pa pong social media noon. Wala pa pong cellphone noon. Pero pansinin niyo po, dahil hari po ng bansang Israel, yung natagpuan ni Naaman. May mga tauhan po yun na nakasakay po sa mga kabayo. Mabilis pong kumakalat ang balita sa buong bansang Israel at nakaabot po yun kay Eliseo na lingkod ng Diyos. Kaya ang sabi po ni Eliseo, nagpaabot balita po siya. Bakit nyo po gagahakin ang inyong kasuotan, mahal na hari? Sa akin nyo po papuntahin ang taong iyan na may dalang sulat na nais gumaling. At yun po ang nangyari. Kaya napakahalaga mga kapatid, sa buhay natin, laging tamang tao ang ating kasama at laging nakakadaupang palad. Amen? Kasi pag tamang tao ang lagi mong kasama, ito ang pasimula na may mangyayaring matinding himala sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Pero pag ang lagi mong kasama mga taong toxic, hindi mo alam na pinaplastic ka lang. Pagkaharap mo, nakangiti. Pero pag nakatalikod siya, ichinichismis ka. Puro mga pangit ang ikinukwento sa iyo, winawasa ka, ibinabagsak ka. Walang breakthrough, walang himalang mararanasan ka sa buhay mo. Tatapatin kita kapatid, wala. Wala kang mararanasang breakthrough. Wala kang mararanasang himala sa buhay mo. Bakit? Kasi maling tao ang laging pinupuntahan mo. Maling tao ang laging kasama mo. Pero kapag ikaw ay may kasama lagi na tamang tao, may matinding mangyayari sa buhay mo, kapatid. Yun ang makikita po natin sa buhay na ama. Very influenced po yung hari ng Israel. Kaya kagad lumaganap ang balita doon sa tagpong iyon. Kaya po si Naaman, nabalitaan po ng propeta ng Israel na nangangailangan po ito ng kagalingan at pedalang sulat. Kaya sabi po ni Prophet Eliseo, sa akin niyo po yan papuntahin, mahal na hari. Ako po ang kailangan niyan para malaman nila na merong isang propeta sa bansang Israel. Okay. Ipinasabi nga ni Haring Joram kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan, gagaling ang iyong ketong. Okay, eto na. Nandun na po siya. Hinakbangan na po niya yung kanyang paghanap sa tamang tao, sa tamang lugar. At nakapunta po siya sa tamang lugar kung saan naroon po si Prophet Eliseo. At nung makaharap po niya si Prophet Eliseo,
Right on the spot, siya po ay binigyan ng instruction. Pumunta ka sa Ilog Jordan. At pag nando ka sa Ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses. 7 times ka lulubog. And after that, ikaw ay nakalubog ng 7 times. Ikaw ay gagaling. Okay. Ano po ang nangyari? Pagkatapos po nung event na yon. Alam niyo po ba na dumating po kay Naaman ang pagiging ma-pride, mapagmalaki, mapagmataas. Nandun na po siya. Abot kamay na po niya ang tinatawag na matinding himala na mararanasan niya. Pero talaga po, ang kaaway ay laging nandyan. Siya po ay naging mapagmalaki. Siya po ay naging mapagmataas sa tagpong iyon. At yun po ang hadlang para hindi maranasan ang matinding himala or breakthrough na gagawin ng Diyos sa buhay nating lahat. Handaan niyo po yan. Huwag na huwag po tayo magkakaroon ng kataasan, pagmamalaki, kayabangan, sapagkat kahit abot kami na natin ang breakthrough, himala sa buhay natin, yan po'y hindi natin mararanasan. Tignan niyo po ang nangyari. Sa 2 King chapter 5 verse 11, matapos bigyan po ng instruction ni Prophet Eliseo si Naaman. Ito po ang sabi niya. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Ano po ginawa ni Naaman nung marinig po niya yung instruction po ng lingkod ng Diyos? Nagalit siya at padabog na umalis. Nagkaroon siya ng problema sa kanyang karakter, sa kanyang attitude. Naging mapagmalaki siya, naging mayabang siya, naging mapagmataas siya. Nakalimutan niya ang kanyang kaharap ay lingkod ng Diyos, hindi basta-basta. Nilangisan, inappoint ng Diyos bilang lingkod ng Diyos, propeta. Pero ang ginawa ni Naaman, nagalit, sumama ang loob. At yung kanyang galit, yung kanyang sama ng loob, ipinadama niya sa lingkod ng Diyos. Padabog siyang tumalikod at umalis. Bakit po ganyan ginawa niya? Ano dahilan? Tignan niyo po ang dahilan. Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng matuwid. Tatawagan ang Diyos niyang si Yahweh sa Ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Yun, naghahanap pala siya ng respeto, paggalang, papuri mula po sa lingkod ng Diyos. Ang gusto niya, nung makatagpo niya po ang propeta ng Diyos, ang lingkod ng Diyos, ang gusto po niya ay bigyan po siya ng pugay. Dahil siya nga po ay hindi pangkaraniwang tao. Siya po ay general. Siya po ay commander sa bansang Assyria. Ang gusto po niya ay bigyan po siya ng mataas na pagpupugay. Nung makita po siya, ang gusto po nung Naaman na ito ay talagang tumayo po ng matuwid ang lingkod ng Diyos bilang pagbibigay pugay sa kanya. At siya po ipagpipray, ilelehens. Yun po ang gusto niya. Maramdaman niya yung mataas na respeto, pagbibigay galang sa kanya. Pero nakalimutan niya, ang kaharap niya ay nilangisan, inappoint ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakalimutan niya na ang dapat nga siya po yung magbigay galang sa lingkod ng Diyos. Propeta ng lingkod ng Diyos yun. Dapat siya po yung magbigay galang, respeto. Pero hindi nga po kasi siya mananampalataya.
Hindi niya po yung kultura, kaya hindi niya po yun alam. Ang alam lang po niya, sanay po siya sa kanyang mga tauhan na ito po'y tumatayo ng matuwid at pagbibigay galang sa kanya at hindi po gagalaw. Kapag siya po ay dumarating, kapag siya po ay nagsasalita, kapag siya po ay naglalakad, ganun po lagi ang pinadadamang respeto sa kanya ng kanyang mga sundalo. Sanay po sa doon. Kaya gusto po niya, itong lingkod ng Diyos na ito, nung kanyang makita, the same ang kanyang makita. Kaya nagalit po siya. Sumama ang loob niya. Nagalit po siya. Nagdabog po siya. At siya po kagad ay umalis. Hindi niya alam. Abot kamay na niya ang himala na gagawin ng Diyos sa kanya. Pero hindi pa niya naranasan. Dahil sa kanyang kayabangan, kataasan, pagmamapuri, at pagmamalaki. Kaya mga kapatid, ano po ang hadlang para maranasan po ang himala at matinding breakthrough? Ano hadlang? Huwag kang magiging mayabang. Huwag kang magiging mapagmalaki. Kahit ano narating mo sa buhay, dapat marunong ka pa rin tumapak sa lupa para magpakumbaba sa harap ng Diyos. Ka magiging mapagmapuri kasi hadlang po yan para maranasan ang himala, breakthrough sa ating buhay mula sa Diyos. Tuloy po natin. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Parpar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo at galit na galit siyang umalis. Sayang. Sayang po yung abot kamay na dapat niyang naranasan na matinding himala. Dahil lang po sa kanyang kayabangan, pagmamalaki, pagmamapuri at kataasan. Tinalikuran po niya ang lingkod ng Diyos. Binastos po niya ang lingkod ng Diyos. Hindi po nagpasintabi, walang galang, walang respeto. Galit, nagdabog, at hindi man lang nagpaalam, tinalikuran ang propeta ng Diyos. But, napakaganda po ng sumunod pong senaryo. Kahit ganun po ang kanyang karakter na nagawa, ito po yung matinding naging breakthrough ni Naaman. Ano po yung ginawa niya nung muli? He listened to the right advice. Natuto po siyang makinig sa tamang payo. Yun po yung kagandahan po kay Naaman. Kahit may karakter siya, kahit may kayabangan siya, pero lagi po siyang handang makinig ng seryoso sa bawat pagkakataon kapag meron siyang naririnig na tamang payo. Mga kapatid, maging kultura po ng bawat isa po sa atin to. Kapag kayo po ay nakakarinig ng tamang payo, right advice, kahit kanino galing pa ito, pero kayo'y pinagpayuhan ng tama at alam niyong tama, huwag niyo itong babaliwalain. Actually po, tayo naman po lahat, alam natin, kapag tayo pinapayuhan, alam natin sa ating sarili kung mali at tama ang ipinapayo sa atin. Tama po ba? Alam natin yon. Kapag hindi mo alam na tama o mali yung ipinapayo sa iyo, kulang po tayo sa pangunawa. But ako po'y naniniwala, lahat po tayo dito, kapag may nag-a-advise po sa atin, alam natin yung tama o mali kapag tayo po ay nakakarinig ng payo. Pero ang gusto ko pong bigyan diin ngayong umaga, pahalagahan po natin sa bawat pagkakataon ng ating buhay kapag tayo ay nakakarinig ng mga right advice, tamang payo mula sa iba para sa atin. Pahalagahan po natin yon. Wag na wag po nating babaliwalain yon. Bakit? Kasi po, yun po ang po pwedeng gamitin ng Diyos sa buhay natin
Kung ikaw man ngayon kapatid ay may pinagdadaanang matindi, ups and down, rough road sa buhay mo, anumang sitwasyon sa buhay mo, kapatid, mapalad ka kapag pinadadalhan ka ng Diyos ng mga tao na minsan hindi mo naman kilala. Minsan hindi mo naman pamilya. Minsan hindi mo naman kaano-ano. Pero ikaw'y pinadadalhan ng Diyos sa mga tamang tao na ikaw'y binibigyan ng right advice, pahalagahan mo yan. Bakit? Kasi hindi mo alam yung payo na yon ang magiging breakthrough sa buhay mo kapag sinunod mo. Bakit maraming tao hirap na hirap maka-breakthrough? Bakit maraming tao hirap na hirap makaranas ng highly favor sa buhay? Kasi napakarami ng tamang payo ang kanyang napakinggan. Tinanggap mula sa tamang tao, pero inignore lang niya. Wala siyang sinunod kahit isa kasi matigas yung ulo niya. Lagi yung gusto niya ang kanyang ginagawa. E tingnan niyo po, walang nangyayari sa buhay niya. Napakahalaga po sa buhay natin na meron po tayong nararanasan na tinatanggap ng mga tamang advice. Alam niyo po ba ang mga presidente po ng bawat bansa? Lahat po yan ay kumukuha ng mga advisor. Kahit mahuhusay, matatalino, magagaling ang mga nagiging presidente po ng bawat bansa, meron po sila sa likod nila na mga bumubulong, nag-a-advise sa kanila kung ano po yung dapat nilang gawin. Alam niyo po ba sa ating pong bansa, ang pinakamaraming naging advisor na naging pangulo sa ating bansa, wala pong iba kundi si Gloria Macapagal Arroyo. Napakarami po niyang advisor, hindi mabilang sa kabila po na napakatalino ni Gloria Macapagal Arroyo, ang former president ng ating bansa. Lahat po ng matagumpay na mga business people na nag-prosper, lahat po sa likod nila ay merong mga advisor na nagturo at nagpayo sa kanila. Kaya po nila narating ang napakagandang estado ng buhay. Ano pong ibig kong sabihin? Biblical, talagang napakahalaga ang may nag-a-advise sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hindi po pwedeng tayo lang po lagi. Dapat sa likod natin may nag-a-advise. Si Moises na kinakasihan ng Diyos. Alam niyo po ba kung hindi sa binigyan ng payo ng kanyang biyanan na si Jethro, makukuba po siya sa hirap na kanyang ginagawa. Hinahating gabi siya sa pagpapayo, sa pag-aayos sa mga problema during that time. Kaya pinayuhan po siya ng kanyang biyanan. Sabi po ng kanyang biyanan, Moises, mahihirapan ka sa ginagawa mong iyan. Ikaw lahat ang gumagawa, mga simpleng problema ng lahat ng iyong pinangungunahan, ikaw ang umaayos, ikaw ang kumakausap. Ganito gawin mo, Moises, kumuha ka ng mga leader, gawin mo silang mga tagapayo. Sa mga maliliit, malalaki, at ang hawakan mo na lang problema, yung mga malalaking problema, ikaw mag-handle nun. Pero yung mga minor problem, yung mga hindi kalakihang problema, ipagkatiwala mo sa iyong mga tauhan na pipiliin mo. Na-enlighten po si Moises. Tama yung sinabi ng biyanan ko. Susundin ko. Kaya guminhawa po ang sitwasyon ni Moises that time. Dahil sa isang tamang tao na nagbigay ng advice sa kanya at kanya namang kagad na sinunod. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na meron pong mga tao na lagi pong walang sawa na nagbibigay po sa atin ng tamang advice. At ang importante lang po, marunong tayong makinig at sumunod sa tamang advice. Ito pong si Naaman. Kahit meron pong kayabangan, pagmamalaki, na ginawa sa lingkod ng Diyos, binastos niya ang lingkod ng Diyos, nagdabog, nagalit, umalis ng walang paalam. Pero nung siya po'y umalis na at malayo na, alam niyo po pa nangyari? Sa 2 King chapter 5 verse 13, ito po ang sabi.
lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, yung kanyang mga katulong, yung kanyang mga alalay, nilapitan siya. Ano po ang sabi ng kanyang mga alalay? Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis? Makikita po natin, alalay lang niya. PA po lang niya. Personal assistant. Pero kagandahan po, may lakas ng loob yung kanyang mga alalay. Hindi natakot, hindi nangimi, na sila po ang mapagbuntunan ng sisi at init ng ulo. Kinausap nila ang kanilang Panginoon na si Naaman. Pinayuhan nila. Hindi po ba kahit mas mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng lingkod ng Diyos, gagawin ninyo para lang kayo gumaling? Eh ano ba naman yan na kayo po ay pinaghuhugas lang, pinalulubog lang sa ilog Jordan? Can you imagine, maliit na tao, alipin lang niya, katulong lang niya. Samantalang yung lingkod ng Diyos, binastos niya, tinalikuran niya, pinagdabugan niya. Pero ngayon po, mainit pa ang ulo niya. Pagkatapos, siya po ay papayuhan ng kanyang alalay. Pero tama po yung payo ng alalay niya. Tama. Hindi po ba kahit mas mahirap pa dyan, gagawin nyo, gumaling lang kayo? Ano po ba yan? Kayo po'y pinalulubog lang ng lingkod ng Diyos sa ilog Jordan? Para sa inyong kagalingan? Bakit hindi nyo po yung gawin? Kung yun po ang kinakailangan. Bakit kailangan nyo pong magalit? Bakit kailangan nyo pong tumalikod? Kaya nga po tayo naparito, nagpunta sa bansang ito para sa inyong kagalingan. Yan lang naman po pinagagawa sa inyo. Ang kagandahan po kay Naaman, sabi ko nga po sa inyo, lagi siyang marunong makinig sa tamang payo. Mga kapatid, isa po yan sa susi para maranasan natin ang breakthrough, ang highly favor, ang miracles sa ating buhay. Lagi po tayong handang makinig. Kahit mga simpleng tao lang. Kahit walang pinag-aralan. Hindi natin alam. Pinadala pala ng Diyos yan sa buhay natin. Para yung kanyang mensahe, direkta nating matanggap. And then last, na ginawa po ni Naaman, he followed the servant of God. Nahimasmasan po siya. Na-enlighten po siya. Napag-isip-isip po siya doon sa sinabi ng kanyang mga alipin. Kahit galit siya, kahit masama ang loob niya, maaaring handa na siyang umuwi, pabalik ng bansang Assyria. Pero nung siya ay bigyan ng tamang payo ng kanyang mga alipin, nahimasmasan po siya, nagising po siya. Na parang sinabi sa kanyang sarili, tama, may punto yung aking mga alipin. Kaya nga ako narito para makaranas ng himala. Pinalulubog lang naman ako ng lingkod ng Diyos sa ilog Jordan. Kahit hindi ganong malinis yon, pero ang kailangan ko, gumaling ako sa aking karamdaman. Kaya sabi po doon sa 2 Kings chapter 5 verse 14, kaya nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. Sinunod na po niya ang man of God na kanyang binastos, pinagdabugan, pinakitaan ng kawalan ng respeto, tinalikuran. Pero nung siya po'y tumanggap ng tamang advice, sinunod niya kung ano yung instruction ng lingkod ng Diyos sa kanya. Nagpunta siya ng ilog Jordan.
at nagpasimulang lumusong at sinunod po yung paglubog ng 7 beses. Isa, ahon. 2, ahon. 3, ahon. 4, ahon. 5, 6, and then 7 times. Kung ano po yung instruction na sinabi ng lingkod ng Diyos, ito po ay kanyang sinunod. Ano po ang resulta ng kanyang pagsunod sa instruction sa lingkod ng Diyos? Ano po ang naging resulta? Sa 2 King chapter 5 verse 14, ito po ang naging resulta. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan, at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Wow! Give the best clap offering for the Lord. Matinding himala ang naranasan ni Naaman. Mula sa isang napakatinding sakit sa balat na hindi gumagaling. Halos namumuti na siguro ang kanyang balat sa sakit na keto. May mga spots, nangangapal, at maaaring may mga part na parang may damage na. Sapagkat ang ketong po habang lumalala ay sinisira po yung mga part ng ating katawan. Pero, dahil siya po ay kinalulugan ng Diyos, ang Diyos po ay hindi nagsawa na siya po ay padalhan ng mga tamang tao para siya po ay payuhan at bigyan ng tamang advice. Pero kagandahan po kay Naaman, lagi siyang marunong makinig sa bawat pagkakataon na may tamang payo. And then right on the spot, ito po ay kanyang sinusunod. Kaya naranasan niya ang matinding himala sa kanyang buhay.